Yung pangalawang role ng mass media ay tungkol sa politika. Kung maganda ang pagkakagamit ng mass media, ito'y nagsusulong sa mga tao na makisangkot sa usaping pampolitika. So merong participation, merong interaction ng mga tao at naririnig ito ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Ito'y naglalantad din ng kawalang kakayanan, ng korupsyon o pang-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno. That there is transparency. Ibig sabihin, hindi natatakot ang mass media sa pag-reveal kung ano talaga ang ginagawa ng isang public figure. Kung negatibo naman ang paggamit ng mass media, na ililihis nito yung katotohanan sa pamamagitan ng propaganda. Nagagamit ito ng gobyerno na nasa kapangyarihan, no? At bandang huli, ito'y sumusuporta sa mga hindi makatarungang pamamalakad at paglilihis ng mga isyu tungkol sa pagsulong ng buhay. Pansinin naman natin yung ating kultura, yung kulturang Pilipino. Ang media rin ay nakakapagsulong ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng literatura, ng drama, ng musika, ng sining at ng edukasyon. At tumutulong din po ito sa ating mga katutubo upang mapanatili yung kanilang mga pagkakakilanlan o yung kanilang identity. Pero kung negatibo ang hatid ng mass media, no, pinabababa nito ang moral na komunidad mismo. Yung identity natin, there is a loosening of identity. Lalong-lalo na hindi lamang Pilipino mga palatuntunan na napapanood natin, kundi galing na rin sa labas. At nagpapakilala ng kulturang lahat ay mayaman. Yung ika-4 na role ng mass media ay ang pagsulong ng relihiyon o yung religious issue. Kung ito'y mabuti, ito'y nagbibigay daan para sa espiritual na paglago at itinataas ang pagkakakilala bilang tao. So nandyan yung inner dimension ng tao na isinusulong ng mass media. Pero kung negatibo ang hatid nito, isinasantabi nito yung mga ideyang banal at nagpapakita ng negatibong pagtingin sa relihiyon. Kaya mga kabataan, ano po ang hamon sa inyo? Ganito po yun. Huwag niyong hayaan na maging pasibong manonood lamang kayo. Sa totoo lang, ang mga mass media ay pwede nating turuan sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng feedback sa kanila na gusto natin itong panoorin dahil maganda ang kanyang mga kalagayan. Kayo po ang may kapangyarihan na sumulong nito. Pero kung hindi nyo nagugustuhan, sabihin nyo rin po. Otherwise, ipagpapatuloy nila yung kanilang ginagawa at ang batayan ng kanilang mga programa ay hindi sa pagsulong ng kultura o ng relihiyon o economic o politika. Ang gusto lamang nila isulong ay yung kanilang interest na for profit. Ganito po yon. Yung pangalawa naman po ay tangkilikin naman po natin yung mga produktong Katoliko, no? O kaya mga palatuntunan na tigib sa mga values. Yun po ang i-affirm natin, no? Tapos pangalawa, minumungkahi rin po natin sa mga taong pangsimbahan na gamitin ang kanilang mga resources, no? Ang simbahan ay napakaraming resources. Simula sa bayan ng Diyos na maraming mga talents, no? At hanggang sa simbahan, sa mga dioceses na merong financial resources, ay maglaan naman ng sapat na pondo para sa pagsulong ng katolikong media o kaya values-filled media. Ipagsama-sama natin itong mga existing resources na ito at makakalikha rin tayo ng mga magagandang mga programa. Pagkatapos po, mga kabataan, minumungkahi ko na ipagpatuloy natin yung ating mga media literacy programs. Katulad nito, kung meron po tayong mga kurso ng tungkol sa media, ipasukin po natin yon. O kaya maraming dokumento ang simbahan nagtuturo sa tamang paggabay sa media, no? Sana matutunan din natin kung ano ang mga bagay na ito. At yung susunod pang mga hamon para sa inyo ay yung active participation ninyo, yung aktibong pakikisangkot ninyo sa mga gawaing may kinalaman sa media.
bandang huli, yung ating natutunan, ito po popular na saying na the medium is the message. Sa larangan ng Katoliko at Kristiyanong media, tayo mismo ang tagapaghatid ng mabuting balita. At sa sarili natin pamumuhay, tayo rin mismo nakapaloob sa atin ang mensahe. Tayo ang pwedeng magdala ng pagbabago na hindi lang sa ating bansa, kundi sa ating pananampalataya. Masalamin natin si Kristo sa paghahatid ng pagmamahal ng dakilang Ama para sa lahat. Muli, ito po si Father Lito Hobson nagsasalita para sa Youth Servant Leadership and Education Program.